Magandang araw, Grade 6. Welcome back sa ating GMRC lesson. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong matutuhang aralin. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Isipin ninyo, paano kung paggising ninyo bukas? Wala ng kuryente, walang electric fan, walang cellphone, walang TV, walang internet, hindi rin makakapag-charge ng gadgets. Ano kaya ang mararamdaman ninyo? Kaya sa ating aralin ngayon, aalamin natin kung bakit mahalagang magtipid ng enerhiya at paano natin ito magagawa sa araw-araw. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan kong maipaliliwanag mo kung ano ang enerhiya. Makapagbibigay ka ng mga simpleng paraan ng pagtitipid ng enerhiya. Maipapakita mo ang pagiging mapagmalasakit sa kalikasan sa pamamagitan ng wastong paggamit ng enerhiya. Tanong, paano mo ipinapakita ang pagmamahal sa iyong pamilya? Halimbawa, tumutulong sa gawaing bahay, gumagalang sa magulang, nagbabahagi ng mga gamit. Ang enerhiya ay ang kakayahang magpagalaw, magpatakbo, o magdulot ng pagbabago sa mga bagay. Halimbawa, kapag naglalaro ka ng basketball, gumagamit ka ng enerhiya. Kapag binuksan mo ang ilaw, kailangan din nito ng enerhiya. Kapag umaandar ang sasakyan, gumagamit din ito ng enerhiya. Ibig sabihin, halos lahat ng ating ginagawa araw-araw ay nangangailangan ng enerhiya. Ngayon naman, aalamin natin ang iba't ibang uri ng enerhiya at kung saan ito nanggagaling. Alam ba ninyo na hindi iisa ang pinagmumulan ng enerhiya? Mayroon itong dalawang pangunahing uri. Renewable at non-renewable energy. Ngayong alam na natin kung ano ang enerhiya, ang susunod naman nating aalamin ay saan ba nanggagaling ang enerhiya at ano ang pagkakaiba ng renewable at non-renewable energy. Alamin natin iyan sa susunod na bahagi. Una, renewable energy o enerhiyang nanunumbalik. Ito ay enerhiyang hindi madaling maubos at maaaring mapalitan ng kalikasan. Mga halimbawa nito ay solar energy, enerhiya mula sa araw na ginagamit sa solar panels upang makalikha ng kuryente. Wind energy, enerhiya mula sa hangin na nagpapaikot sa wind turbines. Hydro energy, enerhiya mula sa umaagos na tubig sa mga dam. Geothermal energy, init mula sa ilalim ng lupa, lalo na sa mga lugar na may bulkan. Biomass energy, enerhiya mula sa mga nabubulok na halaman, basura, at iba pang organikong materyales. Ocean energy, enerhiya mula sa galaw at init ng tubig dagat. Kung ang bahay ninyo ay may solar panel, anong uri ng enerhiya ang ginagamit nito? Tama, solar energy. At kabilang ito sa renewable energy dahil ang sikat ng araw ay patuloy na nagbibigay ng enerhiya. Pangalawa, non-renewable energy. Ang ikalawang uri naman ay non-renewable energy o enerhiyang nauubos. Ito ay mga enerhiyang matagal, mapalitan at maaaring maubos kapag patuloy nating ginagamit. Kabilang dito ang oil o produktong petrolyo, ginagamit sa mga sasakyan at maraming produkto. Coal, ginagamit sa maraming planta ng kuryente. Natural gas, ginagamit sa pagluluto at paggawa ng kuryente. Nuclear energy, enerhiyang nalilikha
sa pamamagitan ng kontroladong paghihiwalay ng uranium sa mga nuclear reactor. Ngayon, isipin natin ito. Kung araw-araw tayong gumagamit ng gasolina, kuryente, at iba pang fossil fuels ng walang pagtitipid, ano kaya ang mangyayari? Tama, unti-unti itong mauubos. Bukod pa rito, ang sobrang paggamit ng oil at coal ay nagdudulot ng usok at polusyon na nakasisira sa ating hangin, tubig at kalikasan. Kaya mahalagang gamitin natin ang enerhiya ng responsable. Sabihin kung renewable or non-renewable ang mga sumusunod. Hangin, coal, sikat ng araw, natural gas, tubig. Isipin natin ang isang pamilya. Kapag aalis sila ng bahay, nakabukas pa rin ang ilaw, TV, electric fan, at aircon. Tanong, ano kaya ang mangyayari? Tama, mas maraming kuryente ang masasayang at tataas ang bayarin sa kuryente. Ngunit higit pa riyan, mas marami ring enerhiya ang magagamit mula sa mga pinagkukunan na maaaring maubos. Narito ang 3 dahilan kung bakit mahalagang magtipid ng enerhiya. Una, napapangalagaan natin ang kalikasan. Kapag mas kaunti ang ginagamit nating enerhiya mula sa oil at coal, mas kaunting usok at polusyon ang nalilikha. Mas malinis ang hangin at mas ligtas ang kapaligiran para sa lahat. Pangalawa, nakakatipid ang pamilya. Kapag pinapatay natin ang ilaw at mga kagamitang hindi ginagamit, bumababa ang konsumo ng kuryente. Ibig sabihin, mas mababa rin ang bayarin sa bahay. Pangatlo, nakatutulong tayo sa susunod na henerasyon. Kapag responsable tayo sa paggamit ng enerhiya ngayon, mas marami pang mapagkukunan ng enerhiya ang magagamit ng mga bata sa hinaharap. Ipinapakita rin natin ang ating pagiging mapagmalasakit sa kalikasan na siyang pangunahing pagpapahalaga sa araling ito. Ano kaya ang mangyayari kung isang araw ay maubos ang enerhiya? Maaaring walang ilaw sa gabi, hindi makakapag-charge ng cellphone, hindi gagana ang refrigerator, mahihirapan ang mga paaralan, ospital at mga sasakyan. Subukan nating sagutin ito. Una, ano ang gagawin mo kung nakita mong bukas ang ilaw sa isang silid na walang tao? A. Hayaan na lang. B. Patayin ang ilaw. Tama. B. Patayin ang ilaw. Sa simpleng gawaing ito, nakakatipid tayo ng enerhiya at nakatutulong pa sa kalikasan. Mga paraan ng pagtitipid ng enerhiya sa tahanan. Narito ang ilang simpleng paraan. Patayin ang ilaw kapag walang gumagamit. Bunutin ang charger at iba pang appliances kapag hindi ginagamit. Isara ang mga bintana at pinto kapag naka-aircon upang hindi lumabas ang malamig na hangin. Gumamit ng energy-efficient na ilaw kung mayroon. Tandaan, kahit maliit na gawain, ay malaking tulong sa pagtitipid ng enerhiya. Sa transportasyon, kung malapit lamang ang pupuntahan, maglakad kung kaya. Magbisikleta, gumamit ng pampublikong sasakyan kapag kinakailangan. Kapag sama-sama ang gumagamit ng isang sasakyan, mas kaunting enerhiya ang nagagamit kumpara sa maraming magkakahiwalay na sasakyan. Sa pang-araw-araw na gawain, narito pa ang ilang halimbawa. Patayin ang TV at computer kapag tapos ng gamitin.
Huwag iwanang naka-standby ang mga appliances. Ugaliing bunutin sa saksakan ang mga kagamitang hindi na ginagamit. Sa ganitong paraan, nakakatipid tayo ng enerhiya at nakatutulong pa sa ating pamilya. Ngayon, sabay-sabay nating basahin ang ating panata. Ako ay nangangakong gagamit ng enerhiya ng matalino. Patatayin ko ang mga ilaw at kagamitang hindi ginagamit. Magtitipid ako ng kuryente at magiging mapagmalasakit sa kalikasan upang makatulong sa aking pamilya, komunidad at sa ating mundo. Ano ang ating natutuhan ngayon? Ang enerhiya ang nagpapatakbo sa maraming gawain. May dalawang pangunahing uri ng enerhiya: renewable energy, non-renewable energy. Mahalaga ang pagtitipid ng enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan, makatipid sa gastos, at matiyak na may enerhiya pa para sa susunod na henerasyon. Maraming simpleng paraan ng pagtitipid ng enerhiya sa bahay, transportasyon, at araw-araw na pamumuhay. Magaling! Grade 6! Tandaan, ang pagtitipid ng enerhiya ay hindi lamang pagtitipid ng kuryente o pera. Ito rin ay pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kalikasan at sa mga susunod pang henerasyon. Kung may natutuhan kayo sa araling ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pa nating video lessons. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam, at magkita-kita tayong muli sa susunod nating aralin. Upang mas lalo pa nating matutuhan ang pagtitipid ng enerhiya, gawin natin ang mga sumusunod na gawain.